Sawa na ang Estados Unidos sa Venezuela. Matagal nang umiinit ang tensyon sa pagitan ng dalawang bansa. Ngunit mukhang narating na ang isang mahalagang punto dahil ipinadala na ngayon ni Pangulong Donald Trump ng Amerika ang isang malaking puwersang militar sa bansang South America. Bahagi ito ng pagsisikap ng Estados Unidos na pigilan ang pagpasok ng mga ilegal na droga tulad ng fentanyl at cocaine sa kanilang bansa at tuluyang burahin ang mga kartel na responsable rito. Ang hakbang ni Trump ay nagdadagdag ng presyon kay Nicolas Maduro, leader ng Venezuela. Matagal nang may alitan sa pagitan ng dalawang leader mula pa noong unang termino ni Trump. Noong 2020 at 20 kinasuhan sa federal na korte sa New York si Maduro at ilang kaalyado niya ng narko-terorismo at sabwatan sa pagpasok ng cocaine sa United States upang guluhin at sirain ang lipunan at komunidad ng bansa. Sinabi ni Attorney General Bill Barr, ang rehimeng Venezuelan ni Nicolas Maduro Moros ay patuloy na pinahihirapan ng kriminalidad at korupsyon. Mahigit 20 taon, umanong nakipagsabwatan si Maduro at ilang opisyal sa Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia ng Colombia na nagresulta sa pagpasok ng toneladang cocaine at pagkasira ng mga komunidad sa Amerika. Ang anunsyo ngayon ay tungkol sa pagbuwag ng malawakang korupsyon sa pamahalaan ng Venezuela. Isang sistemang ginawa para payamanin ang matataas na opisyal. Hindi papayagan ng Estados Unidos ang mga tiwaling opisyal ng Venezuela na gamitin ang mga bangko sa Amerika para ilipat ang ilegal nilang kita o palawakin ang krimen. Nag-alok ang Estados Unidos ng 15 milyong gantimpala para sa impormasyong magreresulta sa pagkakaaresto at pagkakakulong ni Maduro matapos ilabas ang sakdal. Itinaas pa ang halagang iyon sa 25 milyon noong Enero 2000 at 25 na kapareho ng halagang inialok ng Amerika para sa pagkakahuli kay Osama Bin Laden matapos ang mga pag-atake ng terorista noong Setyembre 11. Noong Agosto 7 naging 50 milyon ang gantimpala. Ipinapakita nito ang kaseryosohan ng administrasyon sa paghuli at pagpaparusa sa isa sa pinakamalalaking drug trafficker at tagapamagitan ng kartel sa mundo. Sa pag-anunsyo ng dagdag gantimpala, sinabi ni Attorney General Pam Bondi na sa pamumuno ni Pangulong Trump, pananagutan ni Maduro ang kanyang mabibigat na krimen at hindi siya makakatakas sa hustisya. Ayon kay Bondi, mahigit $700 milyon na ari-arian na konektado kay Maduro ang nasamsam ng kagawaran ng katarungan. Nakakagulat na 7 milyong toneladang cocaine ang naiuugnay sa isang 62 anyos na Venezuelan. Hindi lang United States ang bansang kumondena kay Maduro. Ilang pamahalaan sa Latin America ang tumanggi siyang kilalanin bilang totoong presidente ng Venezuela. Iginiit na peke ang kanyang pagkahalal noong 2018 at 2024, sang-ayon din ang European Union, Canada at iba pang bansa. Samantala, inakusahan ng Organization of American States na may mga krimen laban sa sangkatauhan na naganap sa ilalim ng pamumuno ni Maduro at nagbukas na rin ng investigasyon laban sa kanya ang International Criminal Court. Ngayon, bukod sa mas mataas na gantimpala sa pagkakahuli niya, mukhang handa at determinado ang United States na gumawa ng mas malalaking hakbang para pabagsakin si Maduro at tapusin ang mga kartel. Kasama rito ang malaking hakbang ni Pangulong Trump na magpadala ng flotilya ng barkong pandigma at kagamitang militar sa baybayin ng Venezuela. Binubuo ang flotilya ng 3 Alibert-class guided missile destroyers, isang attack submarine at iba pang kagamitan. Para maging mas tiyak, ang mga destroyer na tinutukoy ay ang United States ship Gravely na inilunsad noong 2010 at ipinangalan kay Vice Almirante Samuel L. Gravely Jr., ang United States ship Jason Dunham na inilunsad din noong 2010 at ipinangalan sa isang United States Marine na si Corporal, at ang United States ship Samson inilunsad noong 2007 at ipinangalan kay Rear Admiral William T. Sampson. Ang mga Alibert-class destroyer na tulad ng mga ito ay pangunahing gulugod ng United States Navy at itinuturing na ilan sa pinakamalalakas, kung hindi man ang pinakamalakas, na mga barkong pandigma sa buong mundo. Tinatawag silang Swiss Army knives ng dagat dahil sa dami nilang gamit. Kayang magsagawa ng maraming misyon, gaya ng depensa sa himpapawid, ballistic missile, laban sa submarino, at ibabaw ng dagat,
pati strike mission sa malalayong target sa kalupaan. Dahil sa kanilang Tomahawk missiles, ang Ali Burke ay may Aegis Combat System, isa sa pinaka-advanced at makapangyarihang sistema ng ganitong uri sa mundo. Kaya nitong tukuyin at subaybayan ang daan-daang target ng sabay-sabay, kabilang ang mga eroplano, barko, missile, at marami pang iba. Mayroon din itong napakaraming advanced na sensors at integrated na mga sandata na nagbibigay daan para sa pinakamabilis at pinaka-epektibong tugon, na siya namang dahilan kung bakit ang mga Ali Burke na destroyer ay matitinding kalaban sa kahit anong labanan. Ang mga Ali Burke na destroyer ay napakatibay din. Higit pa sa sapat ang kakayahan nilang tiisin ang mga atake mula sa mga sandata ng kalaban dahil sa makakapal nilang bakal na katawan. May teknolohiya sila sa electronic warfare, gaya ng radar jammers na humaharang sa komunikasyon ng kalaban, at infrared at CHAF decoy launchers na iligaw at pigilan ang paparating na missile. Kaya hindi lang malakas sa pag-atake ang mga barkong ito, kundi mataas din ang antas ng kanilang kakayahang mabuhay at depensa. Halos wala silang malaking kahinaan na mapapansin. Iniulat ng mga media outlet tulad ng Reuters na may 4,000 Marines at mandaragat na pupunta sa rehiyon. Kasama ang ilang P-8 spy planes, hindi ito maliit na puwersa. Hindi lang ito basta-basta mga barkong mababa ang antas. Ito ay isang malaking, maraming gamit, at napakalakas na armadang pandagat na nakapuwesto mismo sa pintuan ng Venezuela. Hindi pa nagkokomento si Trump tungkol sa deployment, pero sabi ni White House spokesperson Caroline Leavitt, malinaw at consistent si Pangulong Trump. Handa siyang gamitin ang lahat ng kapangyarihan ng Amerika para pigilan ang pagpasok ng droga at papanagutin ang mga responsable. Ang rehimen ni Maduro ay hindi ang lehitimong gobyerno ng Venezuela. Isa itong narco-terror cartel. Para sa administrasyong ito, hindi lehitimong presidente si Maduro. Puganting pinuno siya ng kartel na kinasuhan sa United States dahil sa pagpupuslit ng droga. Ayon sa mga hindi pinangalanang opisyal ng United States na nakausap ng Reuters at Cable News Network, ang flotilla ay bahagi ng patuloy na pagsisikap kontrabanta ng mga grupong sangkot sa pagpupuslit ng droga. Inaabot ng ilang buwan at kasama ang United States na magpapatrolya sa international na tubig at himpapawid. Narito ang maaring mangyari. Sa ganitong lakas at gamit ng puwersa, maraming opsyon ang bukas para sa United States. Maari nitong iwan lang ang kanilang fleet sa lugar, hindi kalayuan sa baybayin ng Venezuela, bilang isang taktika ng presyon. Nagpapadala ng mensahe kay Maduro na handa ang United States na magpatuloy pa depende sa magiging tugon niya. Maaaring sapat na ang presensya ng United States destroyer malapit sa karagatan ng Venezuela para takutin ang kanilang pamunuan at pigilan ang pagpasok at paglabas ng droga sa United States. Dapat din itong magdala ng kapanatagan at katiyakan sa mga kaalyado ng Amerika sa rehiyon at sa mga operasyon kontra droga sa mga bansang tulad ng Colombia. Bilang alternatibo, maaaring gamitin ng Washington ang kanilang mga kagamitan sa lugar upang epektibong kontrolin ang mga karagatan ng Caribbean sa hilagan ng Venezuela. Pagsasagawa ng aerial at naval patrol para mangalap ng impormasyon at gawing mahirap sa drug smuggler ang tumawid sa dagat. Pwedeng palawigin ang patrol sa international na tubig at himpapawid malapit sa Venezuela para subaybayan ng United States ang galaw ng militar ng bansa. Bantayang mabuti ang mga pinaghihinalaang ruta ng smuggling at higpitan ang galaw ng mga trafficker. Kung gusto ng mas agresibong estratehiya, pwedeng taasan ng United States ang kanilang mga hakbang. Maari itong magsagawa ng operasyon sa dagat gamit ang maritime patrol aircraft tulad ng P-8 pati mga drone at barko para maghanap ng mga pinaghihinalaang smuggling na barko. Hulihin agad ang mga smuggler habang gumagawa ng krimen. Maari pa nitong ipatupad ang naval blockade or quarantine na magpapataas ng presyon kay Maduro at sa mga kartel na sinusuportahan niya. Malabong magkaroon ng blockade sa lugar dahil itinuturing itong kilos ng digmaan sa batas internasyonal. Pwedeng gawing mas mahirap at magastos ng United States para sa mga drug trafficker ang dumaan sa mga daungan at katubigan ng Venezuela nang hindi nagsisimula ng lantad na labanan roon. Posible rin ang mas agresibong hakbang, lalo na't
napakaraming puwersang militar ang ipinapadala sa lugar. Sa pamamagitan ng malalaking destroyer nito, may kakayahan ang militar ng United States na magsagawa ng mga missile strikes sa mga target hindi lang sa mga katubigan sa paligid ng Venezuela, kundi pati na rin sa lupa. Halimbawa, maaari nitong tukuyin at burahin sa mapa ang mga punong himpilan ng smuggler o magdesisyon magpadala ng mga sundalo, magpadala ng bahagi ng 4,000 malalakas na puwersa sa Venezuela. Bagamat tila sobra na, ilang beses nang binigyang diin ng Administrasyong Trump ang kahandaang gumamit ng puwersang militar ng United States laban sa mga kartel sa Latin America. Kasama rito ang Venezuelan Tren de Aragua Cartel, na idineklarang banyagang teroristang organisasyon noong Pebrero, pati ang iba pang kartel sa Mexico at El Salvador. Mas maaga ngayong taon, sinabi ni Defense Secretary Pete Hegseth na lahat ng opsyon ay bukas sa mesa. Kung ang kinakaharap natin ay mga itinalagang banyagang teroristang organisasyon na partikular na tinatarget ang mga Amerikano sa ating hangganan. Noong unang bahagi ng Agosto, iniulat na palihim nilagdaan ni Pangulong Trump ang utos mula sa Pentagon na nag-uutos ng paggamit ng militar laban sa ilang South American na drug cartel na pinaka-agresibong hakbang sa digmaan niya kontra droga. Sinasabing nagbibigay ang utos ng opisyal na batayan para sa direktang operasyong militar, kapwa sa dagat at sa banyagang lupa. Habang ang mga opisyal ng militar ng United States ay gumagawa ng mga plano kung paano magagamit ang hukbong sandatahan para tugisin ang mga smuggler ng droga at alisin sila. Napakakaunti ng mga tiyak na detalye kung paano eksaktong gagawin ito ng militar ng United States at pinagtatalunan na ng mga eksperto kung ano ang maaaring maging epekto nito. Ang punto rito, sawang-sawa na ang United States sa pagpasok ng iligal na substansya at pagkalason ng kanilang mamamayan at handa na itong gawin ang anumang sa tingin nila ay kinakailangan, kahit pa ang pinakamatinding hakbang para mapigilan ang mga nagdadala ng droga. Kaya naman tumaas ang pabuya para kay Maduro. Kaya pinipilit ni Trump si Pangulong Claudia Sheinbaum ng Mexico na taasan pa ang aksyon at makipagtulungan sa United States para sugpuin ang mga kartel. At kaya naman inilipat ng United States Navy ang kanilang makapangyarihang flotila sa karagatan ng Venezuela. Samantala, tila inililigtas ni Maduro ang dangal niya at inutos ang pagpapakilos ng milyon-milyong milisya bilang tugon sa pagdating ng mga barko ng Amerika. Sinabi niya ngayong linggo, magpapatupad ako ng espesyal na plano para sa seguridad sa mahigit 45 milyong milisiya mula sa buong bansa. Handa, aktibo at armado ang mga milisya. Sa pagtitipon sa Caracas, sinabi ni Maduro, nabaliw ang imperyo at muling binantaan ang kapayapaan ng Venezuela. Ipinagpatuloy niya ang pahayag na walang imperyo ang makakatapak sa sagradong lupa ng Venezuela bago niya sinabi na handa ang kanyang bansa na ipagtanggol ang sarili nito. Ipaalam sa mundo at imperyo, ngayon, higit kailanman, may kakayahan ang Venezuela. Dahil dito, namumuhay at magpapatuloy tayong payapa, taglay natin ang lakas ni David laban kay Goliath. Pero sa kasong ito, di mangyayari ang pagkapanalo ni David. Ang paghahambing ay tama dahil mas maliit at mahina ang hukbo ng Venezuela kaysa Amerika. Ang United States ang may pinakamalakas na militar sa buong mundo, na halos walang kapantay sa ibang bansa at mas higit pa sa mga pinakamalapit nitong kakompetensya tulad ng Russia at China. Sa maraming aspeto, ito ang may pinakasopistikadong teknolohiyang militar, pinakamahusay na tangke, fighter jet, supersonic bomber, malalaking aircraft carrier, at bagong electronic warfare systems. Daan-daang libong pinakamotivated, bihasa, at mataas ang training na sundalo, piloto, at mandaragat sa mundo. Nangunguna ito sa Global Firepower Rankings at namamayani sa karamihan ng mahahalagang kategorya. Samantala, ika-50 ang Venezuela sa parehong rankings. Bahagyang mas mataas kaysa sa Ethiopia at Angola. Mas mababa ito kumpara sa Dinamarca, Chile, Malaysia, at Norwega. Napakaliit lang ng bahagi ng lakas militar nito kumpara sa taglay ng Amerika. At kung pipiliin ng Amerika na magsagawa ng airstrikes, magpadala ng mga tropa, o magsagawa ng mga misyon sa lupa ng Venezuela, sa himpapawid nito, or sa mga katubigan nito, kakaunti lang ang magagawa ng bansa bilang ganti.
At kahit na binanggit ni Maduro ang milyon-milyong miyembro ng milisya, tinatayang mas mababa pa rito ayon sa mga eksperto. Mga 343,000 miyembro lang noong 2020. Malabong milyon-milyon pa ang sumali mula noon. Kahit na libo-libong boluntaryo ang nakita na nagparehistro sa Caracas nitong weekend. Karamihan sa kanila ay matatanda, halos walang karanasan, at nakatanggap lamang ng maikling panimulang pagsasanay matapos ialay ang buhay para sa layunin. Kahit may malaking milisya ang Venezuela, mas malaki pa rin ang rekurso ng United States na pwedeng gamitin kung kailangan. Bukod pa rito, mas malamang na gamitin nito ang mga nangunguna sa buong mundo na mga barkong pandigma at mga tagalunsad ng misil upang atakihin ang mga target mula sa dagat, sa halip na magpadala agad ng mga sundalo sa lupa. Muli, halos wala talagang magagawa ang Venezuela tungkol doon. Patuloy ang matitinding pahayag ng mga opisyal, tulad ni kalihim ng ugnayang panlabas Ivan Gil. Ipinapakita ng pag-akusa ng Washington sa Venezuela ng pagpupuslit ng droga ang kakulangan nito sa kredibilidad at kabiguan ng pulisya sa rehiyon. Habang nagbabanta ang Washington, patuloy ang Venezuela sa kapayapaan at soberanya na nagpapakita na ang epektibong laban sa krimen ay sa paggalang sa kalayaan ng mamamayan. Ang bawat agresibong pahayag ay patunay ng kabiguan ng imperyalismo na pasukuin ang isang malaya at soberanong bayan. Naglabas din ang pamahalaan ng Venezuela ng pansamantalang pagbabawal sa pagpapatakbo ng mga drone saan man sa kanilang himpapawid. Ngunit hindi sapat ang mga iyon para pigilan o hadlangan ang pag-atake ng Amerika. Ang tanging opsyon ni Maduro ay umasa sa suporta ng China na sinusubukan niyang gawin nitong mga araw. Sa isang kamakailang kaganapan, binanggit ni Maduro si Xi Jinping at China nang paulit-ulit habang nagtatalumpati tungkol sa edukasyon. Ipinakita pa niya sa talumpati ang Huawei cellphone na regalo raw ni Xi Jinping. Nagpahayag ang tagapagsalita ng Ministry ng Panlabas ng China kaugnay ng kilos ng hukbong dagat ng Amerika na sinabing tinututulan nila ang anumang hakbang na labag sa United Nations Charter at sa soberanya at seguridad ng bansa. Tinututulan namin ang paggamit o banta ng puwersa sa internasyonal na ugnayan at ang panghihimasok ng mga panlabas na puwersa sa mga panloob na usapin ng Venezuela sa anumang dahilan. Umaasa kami na gagawa ang Estados Unidos ng higit pang hakbang para sa kapayapaan at seguridad sa Latin America at Caribbean. Alam niyang di kayang pigilan ng kanyang militar ang atake ng Amerika. Malaki ang pag-asa ni Maduro sa tulong ng China dahil sa matatag at kapwa kapaki-pakinabang nilang relasyon. Nag-e-export ang China ng 300 at 45 bilyon sa Venezuela bawat taon at nag-aangkat ng 700 at 39 na milyon kaya sobra silang 200 at 71 bilyon na malaking tulong sa ekonomiya nila. Malaki rin ang interes ng mga kumpanyang Chino sa likas na yaman ng Venezuela. Ayon sa ulat, may isang pribadong kumpanyang Chino na nagsimula ng magmina sa 2 oil field doon. Mag-i-invest ng mahigit 1 bilyon para makagawa ng 60,000 barrels ng krudong langis bago matapos ang 2,026. Lahat ng mga investment at interest na yan mula sa China ay magandang balita para kay Maduro. Sa totoo, dahil sa China, kaya siya ay nananatili sa kapangyarihan at hindi bumagsak ang bansa. Ayon kay Jose Antonio Hernandez Macias, isang mananaliksik ng Latin America, ang tulong na ibinigay ng China sa Venezuela, lalo na sa ekonomiya, ay nakatulong maiiwasan ang mas malalang krisis. Kasabay nito, ipinakita ng China ang suporta sa ekonomiya sa Venezuela at itinuturing itong mahalagang katuwang sa kalakalan. Walang katiyakan na makikialam ang China o magpapadala ng militar para protektahan ang South America kung palalalain ng United States ang sigalot. Hindi ibig sabihin na dahil binigyan ni Xi Jinping ng libreng telepono si Maduro, ay papasok na siya sa digmaan kontra United States para depensahan ang Venezuela. Ayon sa mga eksperto, halos inihiwalay na ni Maduro ang sarili kahit sa mga bansang pwede sanang kaalyado niya. Sabi ni analista Gabriel Pastor, ang posisyon ng China ay halos inaasahan na ng lahat. Hindi ibig sabihin na makikialam ang China sa sigalot para suportahan ang Venezuela. Kahit mukhang mayabang at kumpiyansa ang Pangulo ng Venezuela sa kamera, malamang kinakabahan at balisa siya sa likod ng eksena.
Pinapanood niya ang mga barkong pandigma na papalapit, nag-aalala para sa kanyang rehimen, pamana, at buhay. Ngunit habang si Maduro at ang kanyang mga kasamahan ay siguradong nag-aalala kung ano ang balak ng United States para sa kanila. Marami sa mga mamamayan ng Venezuela ang tahimik na natutuwa sa pagdating ng mga barko ng Amerika. Sa panayam ng Fox News, sinabi ni Jorge Galicia, isang Venezuelanong nasa ibang bansa, "Sa tingin ko maraming tao sa Venezuela ang labis na umaasa. Hindi talaga nila maipahayag ng malakas ang kanilang nararamdaman dahil kinakaharap nila ang isang malupit na kriminal na rehimen. Kung ipapahayag nila ang kanilang pasasalamat sa gobyerno ng Estados Unidos at kay Pangulong Trump, dahil sa pressure niya laban kay Maduro, haharap sila sa matinding parusa. Kaya hindi mo talaga makikita ang maraming pahayag mula sa Venezuela. May mga tao akong kinakausap doon at masaya sila." Sa panayam, sinabi ng Venezuelanong refugee na si Franklin Camargo na itinuturing ng mga taga-Venezuela ang administrasyon ni Trump at Estados Unidos bilang pangunahing kaalyado sa laban para sa kalayaan. Dagdag niya, kapag napag-uusapan si Nicolas Maduro at ang rehimen ng Venezuela, hindi lang natin tinatalakay ang pamahalaang ayaw natin o isang diktadura, kahit malambot na diktadura. Tinutukoy natin ang isang narco-state. Isang pamahalaan na gumawa ng mahigit 25% ng lahat ng cocaine na ginagawa sa buong mundo. Isa rin itong rehimen na nagpadala ng Tren Doragua, ang parehong kriminal na organisasyon na pumatay, halimbawa kay Lake Imri o pumatay kay Jocelyn Nungaray. Kaya kailangan ng mga Amerikano para sa kapakanan ng mga Amerikano sa kanlurang hemispero na magkaroon ng pagbabago ng pamahalaan para mapatigil ang kartel na ito. Kaya, posible bang may pagbabago ng pamahalaan na paparating? Palalalain ba ng United States ang sitwasyon at magsisimula ng pag-atake sa lupa ng Venezuela sa mga susunod na araw o linggo? Panahon lang ang makapagsabi, pero malinaw na seryoso ang Amerika sa kampanya laban sa mga kartel. Mas mahihirapan ang mga nagbebenta ng droga sa buong Venezuela. Maaari mong alamin ang giyera ni Trump laban sa mga nagbebenta ng droga sa aming bagong ulat tungkol sa lihim na kautusang kamakailan niyang nilagdaan na pumapayag sa mga operasyong militar sa Latin America. Panoorin ang paliwanag namin kung paano naganap ang engkwentro ng mga kartel ng Mexico at United States Coast Guard. At syempre, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel para ikaw ang unang makaalam. Ano ang susunod sa mabilis na pagbabago ng sitwasyong ito?